papuri sa Panginoon. Kaya tayo po muna yung manalangin sa ating Diyos amang nasa langit. Panginoon, dakilang hari ng aming buhay. Kami nagpapasalamat, Panginoon, muli sa gabing ito na kami ay naririto sa gawain ito, Panginoon. Nagkasama-sama, Panginoon, upang may panibagong matutunan, Panginoon, sa tungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, ng mga kabataang narito na patuloy, Panginoon, na iyong dinadala sa gawain ito at inilalapit, Panginoon, sa iyo, Panginoong Jesus. Sa pag-iingat, Panginoon, na iyong ibinigay sa aming pagparito, Panginoon, alam namin na ikaw ang nag-iingat, Panginoon, sa amin upang kami makarating ng ligtas at payapa sa gawain ito, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itataas sa aming mga buhay. Ang aming papuri ay sa iyo lamang namin iaalay, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, na patuloy mong ipinapakita at pinaparana sa amin, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy namin nararamdaman, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming buhay, anuman ang aming kinakaharap, Panginoon. Lagi kang nariyan at patuloy mo kaming niyayakap, Panginoon, at pinaparanas ang iyong wagas na pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tanging pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kayo po ba ay nagagalak sa gabi ito na kayo ay naririto muli sa gawain ng Panginoon? Amen? Pwede po ba mag-request ako sa inyo? Kapag po narinig ninyo yung awitin natin na may galak, pwede po ba kayong sumagot? Pagka kinanta natin yung may galak, sasagot po kayo ng Amen. At may saya, sisigaw nyo, Yes, Lord! Amen? So, magpa-practice muna tayo ha, bago tayo mag-umpisa. So, pag narinig nyo yung may galak, may saya, Amen, hallelujah. So, sabi nga po, sabi po sa mga awit, 98 verse 4, magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong
O Diyos. Tunay nga ang anong kagalakan, Panginoon, ang iyong hatid sa amin, Panginoon. Ang kalakasan namin ay isa yung nagmumula, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iakap mo sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero patuloy mo kaming pinipili at paulit-ulit mo kaming tinatanggap, Panginoon. Tunay ang napakabuti mo, ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong biyaya at habag, Panginoon. Kaya kami patuloy na naririto, Panginoon, nakakatayo sa iyong harapan. Nakakaawit ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Nakakapagtaas ng kamay upang ikay dakilain, luwalhatiin, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pag-uulan ng haba at wagas mong pagsinta.
O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kapatagan, kaluwalhatian. Salamat sa sumunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumunang biyaya mo. Salamat sa sumunang Salamat sa Amen. Hallelujah. Sige po, tayo ay magbatian. Kamayan po natin ang bawat isa habang itipan natin ang meeting. May dala siya, may tuwa sa piling ko, sapagkat iyak ng puso ay naglalaho. May awit, may sigaw, at patuloy para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagmanahan niyang buwan. Anak niya ay kapayapaan, ngayon na ay kalagayan. Ngayon na ay kalagasan, sa bawat pusong napapagmahal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsantal. Kaninong palala sa Kanya. Okay, pwede na po. Check. Okay, sige. Tawagin ko nga si Kuya Marnel kasi may namimiss kaming gawin.
Wala nang ABG pero nandito pa rin tayo. Kaya subukan natin ulit. Marnel, sino ba yung marunong mag-ABG dyan? Bago tayo tumako sa salita ng Panginoon. Halika na. Ay, sama mo si Paolo. Yan yung mga tropa mo eh. Tropang mangga. Sino ba yung mga... Ano na? Si Kaiser daw, may sinasabi. Lila kayo. Sino naman sasabihin ko? Asan na si Kuya Daniel? Ayan, saan na yun? Siya ba? Ikaw na labanan. Paalala lang namin yung ABG since matagal na rin hindi tayo nakakapag practice ng ABG. So, pwede ba tayong tumayo lahat? So, ayun, Kuya Paolo, paano ulit yun? So, ayun, ganun. Ayun, tawagin po. Breakthrough card. So, tawagin po natin si Kuya Dan. Dan! Sinino lang. Pero pakita mo na ni Paolo. Ulit, di nakita eh. So, ulit paano yun? ABG Breakthrough card. Baka kayo po. So, ganon. Pero malakas yung RAR. So, ganon. Ulit. Isa pa Paolo. Isa pa. Ay, eto naman si Kaiser na. Para pakita mo dyan sa side na yan. Okay, 1, 2, 3, go! ABG Breakthrough card. Baka kayo po. Parang hindi na Sige, Paolo, sa side mo na yan. Patingin nga. ABG Breakthrough card. Ayun. Sayo. Kailangan malakas. 1, 2, 3, go! ABG Breakthrough card. So, ganun. Dapat malakas So, dito muna tayo sa side na to. Go. Kuya Paolo, guide mo. Okay, 1, 2, 3, go! ABG Breakthrough card. Dito, syempre hindi magpapatalo yung kabilang side. Kailangan mas malakas dito eh. So, lakasan niya. 1, 2, 3, go! ABG Breakthrough card. Mas malakas dito. So, ayan, isa pa. Lahat naman tayo, lahat. 1, 2, 3, go! ABG Breakthrough card. So, ayun, Pastor. Okay na ba yun, Pastor? May energy na sila. Okay, isa pa, yung mas malakas. Parang pusa lang yung RAR nyo Kailangan, Leon. Sige, sabay-sabay tayo. Malakas. 1, ay, gusto mo muna. 1 and 2 and 3. Stig. Sige, pwede na tayong mabuo. Sa taman. Okay, so dumako po tayo sa salita ng Panginoon. Kagaya ng lagi nating sinasabi, magdala po kayo ng ballpen at saka notebook para po nga isulat nyo o makapag-take note po kayo sa mga mensahe na napapakinggan po ninyo. Kasi napaka-importante po niyan para makatulong po sa atin. Baka may mga problema kayo na pwedeng makatulong yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya mas maganda na meron po kayong ballpen at saka notebook. So maybe next time or maybe this time. Maybe next time magdala po kayo ng ballpen at saka notebook. Okay lang po ba? Ayan.
So yung mga cellphone po natin, pwede po nating ibulsa muna or iset po natin sa silent. Kung ginagamit nyo naman po yan na pang take note sa mensahe, okay rin naman. Huwag lang pag mayroong nag-notify sa messenger nyo o sa Facebook nyo, huwag nyo na i-click. So, dumako na tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang gagamitin po ng Panginoon sa gabi nito ay matagal na po namin siyang ini-invite, and praise God, one of the highest paid messenger of the Lord. Highest paid. Parang binabayaran, So, salamat sa buhay po ng kabataang ito. Isa po siya sa pioneer sa mga kabataan, mga sinaunang kabataan na nagpasimula po dito sa Clean Taguig. At ngayon po ay hindi na lang po siya ginagamit sa music, pero salamat sa Panginoon dahil maging sa pag-share ng salita ng Panginoon ay nagagamit na rin po siya. Someday, i-desire nyo rin na hindi lang kayo taga-upo, hindi lang kayo taga-kinig. I-desire nyo rin na someday gamitin kayo ng Panginoon na magbahagi ng salita niya. Hindi lang dito sa church, but especially sa labas, sa inyong school, sa place of assignment kung saan kayo nilagay ng Panginoon. Amen po ba? So tinatawagan ko na po ang mensahero sa gabing ito. At alam ko excited na po siya. Talagang pinaghandaan po niya. Maging yung forma niya talagang sabi siguro kailangan pang dress to kill. Sabi ko, dress para ibahagi ang salita ng Panginoon. So, without further ado, let's welcome, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Rani. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sige, magandang gabi sa inyo, mga kabataan. Sige, manalangin muna tayo. Mari ba tayong tumayo? Sige, tayo muna tayo. Mag-background ka muna, Mario. Okay, sige. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, muli kami pinagkatipon-tipon niyo, Panginoon, Lord God, sa inyong banal na presensya, Panginoon. Sa inyong banal na trono, Panginoon, Lord God. O Panginoon, ang aming mga matutunan, Panginoon, ang aming mga marinig, mabasa, Panginoon, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At Lord, ito ay, Lord, magbunga, Panginoon, Lord God, upang ito po, Panginoon, ay lumago sa aming buhay, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na Lord, balang araw, Panginoon, di lamang kami ang inyong magagamit, Panginoon, bagos mga kabataang ito, Panginoon, ang patuloy niyo, Panginoon, Lord God, tataniman ang inyong binhi, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa inyong, Lord, kapangyarihan, Panginoon, Lord God, at Lord, naniniwala kami, Panginoon, Lord God, na Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, ay nananampalataya, Panginoon, Lord God. Hindi lamang sa inyo, Panginoon, Lord God, maging sa kanilang sarili, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at maingat po namin binabalik sa inyo ang pinakamatas na papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. At na magsabi ng Amen. Sige, ingat tayo po, mga kaibigan. Sige, bago ko buksan ang aking topic is, tatanong muna ako ng biglaan. Okay lang ba sa inyo? Basta may chocolate. Okay. Chocolate sa December na. Okay. Sige, sino yung mga nananalangin dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay, hindi yung half. Ano lang, mababa. Sige, okay. Lahat, no? Halos lahat nananalangin, di ba? Gano'n ka, ano yung panalangin nyo kay Lord? Gaano ka lawak or gaano ka... Okay, sige, ano na lang, sa bagay tayo, mga kabataan pa naman tayo, syempre, minsan prayer natin is, di ba, simple lang, di ba, minsan. Yan, pero meaningful. Okay, sige, kasi itong topic ko is related sa tinanong ko sa inyo. Kung kayo ba is nanalangin. Okay, sige po. Lang ko yung topic. Sige po, next. Yan, the power of prayer. Di ba?
Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang panalangin ng bawat isa? Amen. Yun, amen. Kasi ang prayer is ito yung pinaka mabisang sandata natin sa lahat ng mga bumabagabag sa atin, di ba? Lalo na tayo mga kabataan, minsan ngayon, tayo nape-pressure tayo, di ba? Minsan tayo is parang hindi na natin alam kung anong solusyon. Pero andyan yung prayer. Okay, sige, next tayo. Prayer is a central practice in many religious traditions. It's a way for individuals to communicate with the divine, seek guidance, express gratitude, and ask for help. The power of prayer is a profound and often personal experience, transcending the boundaries of culture and religious. In this text, we will explore the various aspects of prayer, its significance, and its impact on individuals and communities. Yun. Ang prayer is, hindi lang siya basta traditional, di ba? Na nagipag-usap ka kay Lord. Kundi, ito rin yung seek guidance. Humingi rin siya ng guidance natin, di ba? Tulad sa mga ginagawa natin araw-araw sa ating buhay, pagpasok natin, di ba? Tapos, express gratitude and ask for help, di ba? Yung humingi tayo ng tulong kung ano yung makakabuti sa atin, kung ano yung makakatulong sa atin sa, lalo na sa pag-aaral natin, di ba? Amen? Amen. Amen. Diba? Parang lang pala dito talaga, no? Parang wala lang kausap. Pero may nakikita ako yan. Amen. Tapos, yun, the power of prayer is profound and often personal experience. Siyempre, once na maano mo yung personal experience mo is doon ka makakapag-pray kay Lord na ang time team. Kumbaga parang yung naranasan mo na yun, yung pagpipray mo na, Lord, salamat dahil sa karanasang ito is natutuwa ko. Salamat dahil sa mga pangyayaring ito is lumago ako, di ba? Nagtiwala ako sa inyo. Okay, sige, next po tayo. Yun, may supporting verse. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi dyan is, kung sa Tagalog, is Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hiningin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Yun, di ba sabi is, huwag kayong mabalisa, do not be anxious. Marami sa atin is yan yung mga na-encounter natin sa ating buhay, di ba? Di ba mga kabataan? Amen po ba? Yun, amen. Siguro masagot ko. Yeah, gano'n na ba kalawak ang experience mo sa iyong buhay? Yan, lahat tayo is minsan nababalisa tayo, pero dahil may pangako si Lord is ito ay pangahawakan natin. Amen po ba? Amen. Sige, next po tayo. Yun, the generational map. Nakikita nyo ba yung generation natin, mga kabataan? Yan. Halos karamihan sa atin is nasa Gen Z. Yan. Tapos, siguro yung iba nasa Gen Y, Millennials. Yan. Yan tayo. Kumbaga parang kahit ano man ang estado or ano man ang natin sa ating buhay, sitwasyon natin, bata man tayo, matanda, or mga kabataan, or kahit yung mga may edad na sa atin is dapat nandoon yung prayer natin kay God. Kasi si God,
is ano naman siya, nakikinig naman siya sa mga panalangin ng mga sumasampalataya sa kanya, di ba? Okay, sige, next po tayo. The essence of prayer. Prayer at its core is an act of faith and devotion. It is a practice that has been present in human history for millennia, serving as bridge between humanity and the divine. For many, prayer is a way to align oneself with a higher purpose, seeking solace and strength in times of need. The essence of prayer lies in its ability to connect individuals with something greater than themselves, fostering a sense of peace and understanding. Yan, sabi dito, prayer is a core. Kumbaga, siya yung pinaka, sa atin. Kumbaga, kung sa tao, yung core natin is at ang ating puso, di ba? Yan. Kasi dyan tayo dinadalisay ng ating Panginoon. Tapos, isang act of faith and devotion. Lahat tayo may faith once na nalig tayo kay Lord, di ba? Amen po ba? Tapos, syempre, kailangan meron tayong devotion kay Lord. Kasi ito yung way na para makausap natin si Lord, para makapag one-on-one tayo sa Kanya, hindi lamang sa mga hinihingi natin, kundi maging sa mga biyayang natatanggap natin at sa mga nagagawa natin mga pagkukulang sa Kanya. Kumbaga parang ito ay maging malinis tayo bago tayo manalangin sa Kanya o kaya bago tayo mag-church o kaya matin sa mga gawain, di ba? Yan, okay. Sige, next po tayo. Oh, teka lang po. Types of prayer. Sige po, ituloy-tuloy nyo na po. Yan. Intercession, intercessor, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Okay, sige. Take note nyo baka magpa-exam ako after neto. May masagot kayo Ay, isa man lang. Okay, sige. Yan yung mga types of prayer natin. Sige, tandaan nyo parang may acronym yan. IACTS. Yan. Inano ko na lang para medyo matandaan nyo. Okay, sige, next po tayo. The intercessor. This type of prayer involves praying on behalf of others. It is a selfless act of compassion, seeking blessings and support for those in need. The act of praying on behalf of another person, situation, or community. Yan, intercessor. Ito yung in Tagalog, pamamagitan para sa pagtulong tulad ng pagpapanalanginan sa bawat isa. Yan yung once na pag nanalangin ka, hindi lang puro sarili mo, di ba? Kundi, syempre, pag-pray mo rin yung ibang tao, mga kapatid mo, family mo, yung mga relatives mo, di ba? Yan yung pagiging intercessor para at least hindi lang sa buhay mo dumalo yung pagpapala o hindi maging sa mga taong pinapanalangin mo. Yan. Tapos meron dito, supporting verse, James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Yan. Sa Tagalog is Santiago 5:16. Yun, sabi, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yun. Once na manalangin tayo is, tayo ay magiging matuwid sa harap ng ating Panginoon, di ba? Papakinggan niya yung ating mga panalangin na hindi lamang sa atin, kundi maging sa
mga ibang tao at maging sa mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Okay, sige po, next po tayo. Yun, adoration. This type of prayer focuses on praising and worshiping the divine. It is an expression of love and reverence, acknowledging the greatness of God. Yan, ito yung kaninang ginawa na natin bago tayo mag-start ng ganito is na praise and worship muna tayo kay Lord. Ito yung adoration. Amen ba mga kapatid? Yan. Yung adoration, ito yung nagsasambang muna tayo kay Lord bago tayo makinig ng mga mensahe, yung nagpe-praise and worship tayo sa Kanya. Para at least doon pa lang is malinis na yung ating mind, will, and emotion bago tayo makinig sa salita niya, di ba? Okay, sige, tandaan nyo guys ha, mamaya tatanong lang ako konti. As prayer of adoration, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power for you created all things, and by your will they existed and were created. Revelation 4:11. Sabi is, aming Panginoon at Diyos, dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa inyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Yan. Yan yung panalangin kay Lord. Kung gusto nyong manalangin yan, basahin ang Bible, marami kayong mababasa doon na mga panalangin ng kung ano-anong klaseng mga panalangin. Yan, okay, sige po, next po tayo. Confession. In this type of prayer, individuals admit their sins and seek forgiveness. Confession is an important aspect of many religious traditions, promoting humility and self-reflection. Yan, confession, di ba? Marami sa atin is nagko-confess, hindi kay Lord, kundi sa ibang tao. Tama ba? Ayaw umami ng iba, ay sumagot. Ang confession is, ito yung sa Bible, meron ding types of prayer din yung confession. Ito yung nagko-confess kay Lord na, Lord, nagkamali po ako sa ganitong bagay, ganyan, nakasakit po ako ng kapwa ko na hindi ko sinasadya. Yan yung pag-confess mo kay Lord. Siyempre, kailangan humingi ka rin ng forgiveness sa Kanya. Diba? Tapos, yun. Tapos, meron tayong supporting verse. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Sabi is, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Yan. Huwag tayong mag-atubiling manalangin kay Lord, mag-confess ng ating mga kasalanan dahil nakikinig naman siya, di ba? Di ba mga kabataan? Nakikinig kaya, no? Okay, amen. Parang mukhang inaantok na kayo or gutom na kayo. Okay, saglit lang naman to bago mag 10 tapos na tayo dito, 10 p.m. Okay lang ba? Okay, sige. Next po tayo. A Thanksgiving prayer. Thanksgiving prayers are expression of gratitude for the blessings received. They help individuals recognize the good in their lives and foster a positive outlook. Yan. Yan yung mga supporting verse natin. Yan. Ito explain ko muna Thanksgiving prayer. Yan yung pagpapasalamat mo nga, di ba, kay Lord. Hindi lang pag nag-confess ka, hindi lang yung nagsasorry ka kay Lord, humingi ka ng kapatawaran. Siyempre, magpapasalamat ka rin sa Kanya after all the blessings na binigay sa'yo. Kailangan magpasalamat ka rin sa Kanya. Yan yung Thanksgiving prayer natin. Hindi lang sa bawat isa, hindi maging sa ating buhay, maging sa ating mga pamilya. Magpasalamat tayo kay Lord kasi
yun nga, di ba, nagigising pa tayo sa araw-araw, andyan pa tayo, nakakasama niyo pa yung mga magulang niyo. Ayan, malaking pasasalamat kay Lord yan. Ito yung supporting verse natin, Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan, do not be anxious. So kayo mabahala, di ba? Gaya ng kanina sinabi dun sa una nating topic, di ba? Do not be anxious. So kayong mabahala or kayo mabalisa sa lahat ng bagay. Dahil ang panalangin yan ang mabisang sandata natin sa lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. Psalm 50 verse 14. Yan. Offer natin ang ating offer to God ang ating buong pagkatao para magpasalamat tayo sa Kanya. Di ba? Kasi siya lang yung dapat ating pasalamatan dahil sa Kanya nagaling ang ating buhay. Amen po ba? Yan. Sige po, next po tayo. A prayer of supplication, also known as petitionary prayer. Supplication involves asking for help or guidance. It can be for oneself or others, and it reflects the trust in a higher power to provide support. A prayer of supplication means a humble and earnest request for help or intervention made to God, often expressing a deep need or desperation where the person praying is asking for something specifically for themselves rather than praying on behalf of others. It's essentially a fervent plea to a higher power of assistance. Yan. Yung itong a prayer of supplication is, kumbaga sa Tagalog, ito yung pagsusumamo. Medyo malalim, di ba? Yan yung pag nagpe-pray ka, yung halos sumiiyak ka na kay Lord. Yan yung prayer of supplication na gusto mo pag nag-pray ka, nasa isang kwarto ka or something na ikaw lang yung isa, yung luluhod ka sa Kanya, magpe-pray ka, parang ganyan, no? Sa nakikita, no? Yan yung prayer na talagang mararamdaman mo yung Holy Spirit na nangungusap si Lord sa buhay mo. Ganyan, parang nararamdaman, parang nag-iiba na yung atmosphere mo once na nagpe-pray ka na ikaw lang mag-isa, di ba? Kasi mas napipil mo yung yung presence ni God na dumadaloy sa yung buong pagkatao, di ba? Yan yung a prayer of supplication. Sige po, next po may supporting verse po yan. Psalm 24, may He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Matthew 7:7. Yan. Alos familiar na tayo sa mga verse na yan, pero yan ang verse na once na manalangin ka kay Lord is ipagkakaloob niya sa'yo. Diba? Yung desire ng iyong puso at ang kung ano man ang inyong mga pinaplano is matutupad at mangyayari sa buhay mo. At huwag din tayong mahiyang humingi kay Lord dahil siya ang pagbibigay sa atin, di ba? Huwag natin siyang hanapin natin siya na siya ay ating matatagpuan, di ba? Amen po ba? Okay, sige, next. Yan. The spiritual benefits of prayer. Yun. For many, prayer is a deeply spiritual practice. It is a way to connect with the divine and seek spiritual growth. Prayer can foster a sense of inner peace and fulfillment, helping individuals align with their spiritual beliefs and values. Spiritual beliefs of prayer include a deeper understanding of one's faith and a stronger relationship with the divine. It can also lead to personal transformation as individuals reflect on their actions and seek to live according to their spiritual principle. Okay, medyo malalim yung meaning niya, pero
explain ko na lang kung ano lang yung maabot na ating pangunawa. Di ba? Sabi dito, yung prayer natin is nakakonect yan kay Lord, which is, si Lord is divine. Tapos, and tayo is hinahanap natin yung kanyang spiritual growth natin sa kanya. Di ba? Yan. Spiritual beliefs and values. Minsan karamihan sa kanila, yung prayer is parang na lang, Philippine values lang, parang tawag nito yung tradition na nga lang, di ba? Pero sa atin, ang prayer is hindi lang siya tradition, kundi nakaano na yun sa ating buhay, nakasama na sa ating buhay yan, na once na mag-pray ka sa Kanya, doon na mangungusap si Lord sa'yo, at doon ka na makahingi ng guide sa Kanya. Yun. Mukhang alam ko na next na ito Sige. Next. God bless you all po. Yun. Medyo lang yung topic ko. Short lang, pero at least naintindihan nyo. Kasi prayer natin is lang naman depende lang yun sa natin. Yung faith natin kay Lord. Once na yung faith mo is talagang nag-aalab na para kay Lord, doon ka makakapag-pray sa Kanya ng taimtim, saka doon mo ma-apply lahat ng mga topic ko for the night, di ba? Okay. May naalala ba kayo sa sa topic ko, mga kapatid? God bless you. Bukod doon, kahit yung types of prayer, may naiintindihan ba kayo? Donation? Sige, tatanong ako. Anong mo? Natandaan mo sa topic natin? Hindi nakikinig. Division. Okay. Dito sa side na to, meron bang nakaalala ng topic natin? Types of prayer, kahit isa lang. Sige, tatawag na lang ako kasi bago pa naman meron pa tayong 8 minutes bago mag-8. Okay, sige. Sige, si ate. Ate, anong mo? Si ate, may naisulat siya, The adoration. Adoration daw, nahiya siyang sumunod. Adoration. Okay, sige. Ano bang ng meaning ng adoration? Di ba yun yung bago tayo mag-start sa mensahe ng Panginoon, yun yung nagpe-praise and worship muna tayo, di ba? Yan, para at least bago tayo makinig sa kanyang salita is na-refresh na tayo na na yung ating mga kasalanan. Kumbaga, na tayo, makakapag-focus na tayo kay Lord kasi nakapagpurit, nakapagsamba na tayo sa Kanya, di ba? Kaya yung adoration. Sige, meron pa, may apat pa. Sige, Paolo. Ano ba yan? Thanksgiving, yun. Yun yung Thanksgiving party, yun ba yun? Okay, Thanksgiving yung nagpapasalamat tayo kay Lord, di ba? Kasi yan yung way natin ng yung natin, panalangin natin kay Lord, di ba? Hindi nawawala yan yung Thanksgiving prayer, di ba? Sige, meron pa, may tatlo ba? Tatlo ba?
Sige. Confession daw. Oh, anong meaning ng confession sa'yo, ate? Kanino ko ba nagko-confess? Kay, kay mama mo? In this type of prayer, individuals admit their sins in forgiveness. Confession is an important aspect of tradition promoting humility and self-reflection. Yun, confession, sabi daw ni ate, di ba? Yun. Kanino ba nagko-confess? Kay teacher? Ayan. Lagi tayo magko-confess ng ating mga nagawang pagkakamali kay Lord. Kasi si Lord is nakikinig sa ating mga panalangin sa ating mga nagawang kasalanan, di ba? May ilan pa? Ira, baka may masagot ka. Mama Ira. Yun. Ano ang meaning po nun, ma'am? Hindi lamang sa sarili yung Similar ka lang. Thank you, ma'am. Oo, tama si Mama Ira. Intercession or intercessor yan. Yung di lang nakapokus sa sarili mo yung panalangin, kundi nakapokus sa iba din, sa ibang nananampalataya. Okay, sige. Meron pa, may isa pa. Ano yung isa? Yung huli. Supplication po. Asking for help or guidance. Siya, supplication, helping for guidance, no? Kasi yung supplication, ito yung nagsusumamo ka kay Lord na humingi ka ng kung anong nararapat na ano mo gawin mo, yung guidance and protection, hindi lamang sa'yo, kundi maging sa family mo, di ba? Yan yung naghahanap ka ng isang something na tahimik na pwede kang makipag-usap kay Lord. The way na kung anong gusto mo, kung umiyak, lumuhod ka, ganyan, ka sa Kanya, magsumamo ka sa Kanya, di ba? Kasi si Lord, kahit anong klaseng panalangin natin, is tatanggapin niya yan. Basta alam niya sa puso natin na yung pinapanalangin natin is talagang totoo, talagang with faith sa Kanya, di ba? Kasi may mga panalangin na basta mga panalangin lang, okay na sila. Pero hindi nila ina-apply, hindi nila ginagawa sa buhay nila, di ba? Yun ang ayaw ni Lord. Yung gusto niya is yung panalangin sa Kanya is talagang sincere. Yung talagang gusto niya na nakikita niya na unti-unti tayong nababago. Di ba mga kapatid? Unti-unti ba tayong nababago tuwing dumadaan ng araw, ang linggo, ganyan, di ba? No, kasi pag di tayo nababago, hindi tayo kakalugdan ni Lord, di ba? Gusto niya is tayo maging meron tayong transformation sa ating buhay, di ba? Kasi ang transformation is nakikita yan sa ating the way you talk, the way you act, di ba? Kaya huwag tayong mahiyang manalangin kay Lord. Humingi ng guidance and protection niya. Sabi ni Kuya, di ba? Mag-confess tayo sa Kanya, di ba? Mag-praise and worship tayo sa Kanya. Araw-araw yan, di ba? Sige ba yan? Kay Sir, no? Kay Sir, no? Masayahin si Kay Sir, eh.
Okay, sir. Ano bang panalangin mo kay Lord? Isang ano lang, isang bagsak lang kung anong hinihingi mo kay Lord. Ha? Lagi ka namang masaya eh. Bukod sa pagiging masaya, anong hinihingi mo kay Lord? Ayun. Okay, sige. Sa ating mga kabataan, importante yung panalangin sa atin, ha? Kasi ang panalangin, yan yung magdadala sa atin kung saan tayo. Di ba? Di ba karamihan sa atin? Karamihan sa inyo, mga nag-aaral, pwede nyo dalhin yan kung nasaan kayong lugar. Nasa school, nasa trabaho, or kaya mga nasa reunion kayo, sa mga event. Di mawawala ang panalangin kasi yung panalangin ito is powerful. Yan yung pinakamabisa sa lahat, di ba? Mag-in Jesus name ka lang. Halimbawa, may nakita kang ganyan, may masasagasaan. Mag-in Jesus name ka lang. Hindi mo asang mga pangyayari, titigil yung jeep, ganyan, may mangyayaring hindi matutuloy yung aksidente dahil tumawag ka sa pangalan niya, di ba? Amen po ba mga kapatid? Okay, sige, yun lang po yung topic ko for today. Sige po, manalangin po muna tayo ulit, isa. Ayun. Sige, maaari tayong tumayo ulit. Yan. Okay, sige. Lord, maraming salamat po sa Lord, gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami binibigyan ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God, ay Lord, tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. May apply namin, Panginoon, kung Lord, nasaan man po kaming dako ng aming buhay, Panginoon, Lord God, na Lord, nagtitiwala po kami sa inyo dahil kayo lang po ang nakakaalam ng aming buhay, kayo lang po ang nagbigay ng aming buhay, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, ito po, Panginoon, Lord God, ay Lord, sumimpulo, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At Lord, ito po ay may apply nila, Panginoon, di lang sa kanila, maging sa kanilang mga magulang, maging sa kanilang mga kapatid, Panginoon. Na Lord, ito po, Panginoon, Lord God, ay Lord, lumago, Panginoon, Lord God. At Lord, ang aming buhay ay mabago ng paunti-unti, Panginoon, Lord God, nang dahil sa inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, may ingat po na ang binabalik sa inyo. Ang Lord, pasasalamat at Lord God, papuri, pasasalamat tanging sa pangalan niyo lamang. In Jesus' mighty name, we all say, Amen. Ay, maraming salamat kay Kuya Rani. Isa pang palakpak para kay Kuya Rani. Pwede nang maging pastor daw, sabi ni Paulo. So, masarap pag-aralan yung about prayer. Kasi alam niyo po, napakarami pong pwede nating matutunan sa panalangin. Marami rin po klase ng panalangin. Ano po yung mga klase ng panalangin kung alam niyo? Ha? Ano po? Yun daw, prayer. Yan. So, salamat. Siguro next March, mag-preach ulit si Kuya Rani about prayer para continuation sa mas malalim pa na pag-aaral. Pastor, may sasabihin po kayo bago po ako mag-announce. Since ang pinag-usapan po natin, ang dinalagay po ni Berani about prayer, alam niyo po, kung ang tanong ay ganito, ang Diyos ba'y tumutugon sa panalangin? Yes, sa tatlong paraan. Una ay oo, pangalawa ay hindi, pangatlo ay maghintay. Oo, kasi kung ang panalangin mo umaayon sa kalooban ng Panginoon, halimbawa, Lord,
gusto ko makatapos ng aking pag-aaral para matulungan ko ang aking mga magulang. Granted po yun. Pag sinabi namang no, meron mong gustong gawin na alam Lord, malilis ka sa landas ng katotohanan, hindi niya ipapayagan. At ang pangatlo, maghintay. So, kailangan magtsaga tayo sa panalangin. Ngayon, bakit kailangan tayo nanalangin? Kasi alam niyo mga kabataan, gusto kayong marinig ng Diyos. At tumunahan, tumunang mata. Bakit importante ang panalangin? Gusto kayong marinig ng Panginoon. Gusto niyo marinig kayo, magpag-usap sa inyo. At ang isang paraan po yan ay ang pananalangin. Okay? So, sa gabi ito, no, bago kayo umuwi o bago kayo matulog, kung gusto yung panalangin kay God, sabihin mo. Halimbawa, Panginoon, gusto ko makatapos ng pag-aaral, tulungan niyo po ako. Yun po ay magandang panalangin. Lord, ingatan niyo po ako sa mga hindi tamang kaibigan, tutugod po ang Panginoon yan. Okay? So, pagyamanin po natin ang ating panalangin sa ating mga buhay, mga kabataan. Huwag niyong kakaligtaan. Bago matulog, panalangin kayo. Pag gising sa umaga, magpasalamat kayo sa isang panalangin. Okay? Okay. Ay, salamat po, Pastor, sa additional na salamat kayo. So, ayan, sige. Habang nag-a-announce po ako. Kailan po ang bakasyon ng bawat isa sa atin? Po? April 69. April 16. Tentative pa yun o talagang bakasyon na yan? Bakasyon na po. Okay. Kaya Dan, meron ka bang nilagay doon sa picture sa ating youth camp? Wala. Okay, so for our announcement, we will be having our mini youth camp this coming April dito po sa church natin. So 5 days po yun. May mga activities po tayo from Monday to Saturday. So hopefully maipurso po natin ito. Kaya sinasabi ko na po para makapag-prepare po kayo. Yun pong gustong matulog dito, pwede po kayo matulog dito. Magdadala lang po kayo ng mga gamit nyo. Unan, kumot, kulambo. So, pupush po natin ito sa tulong ng Panginoon. Of course, we need budget. Pero, if there's a will, there will be a provision. Kung ito ay work ng Panginoon, naniniwala tayo po-provide ng Panginoon. So, those who are willing, pwede po bang mag-signify kayo this coming Saturday? Next Saturday. First Saturday na ba yun? Dalawang option po ito mga kapatid. Huwag po kayong baka mamaya. Kailangan pala matulog dun. Hindi po. Pwedeng yung iba para ma-enjoy nyo, pwede kayong matulog dito. Yung iba, pwede namang umuwi. Tapos babalik na lang kinabukasan. Gusto nyo ba? Pakitaas ng gustong may youth camp, taas ng kamay. Hindi po malakpak, taas ng kamay. Yeah. Ma'am Jira, minus 5 sila, hindi nakataas. Paalam tayo. Okay, yeah. So, Ma'am Jira, yung mga gusto sa Makma, kayo na lang pong maglista. Yun naman naka-design na ngayon, pwede nyo lang ilista yung pangalan nyo. Ang kailangan lang namin kung ilan ang magsisignify kasi magpa-budgeting po tayo. Baka mamaya hindi po kayo nag-signify pero a-attend po kayo. Hindi po kayo kasama doon sa 50 hotdog.
doon sa pagkain. So, ipag-pray natin yung provision ng Panginoon. Kay April po April, ihanda na po ninyo yung mga sarili nyo. Magagamit nyo na yung mga kanyo, Paolo, yung mga sikreto nyong pang-survival. Okay. So hopefully this coming Saturday, i-post po namin dito sa screen yung mga activities po natin. So we have also a certificate of completion doon po sa mga a-attend. So may mga awarding din tayo, yung best in 10, mga best yung sa attendance, of course. So hopefully maging excited po kayo. Mini lang po ito mini. So hindi siya actually full youth camp. Wala po siya. Parang gathering lang po. Pero hindi ho natin pwedeng sabihin parang. Kasi we believe, pinag-pray po namin ito. It is one way para ma-equip tayo para sa ministry ng ating Panginoon. Kaya i-design nyo. Kasi alam ko may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Sa bawat isa sa atin. Kailangan natin ito. Amen po ba? Sige, kumain na po kayo. Parang niisip niyo yung youth camp, hindi kayo makakain. Enjoy nyo yung pagkain nyo, mga kapatid. So may mga speakers po tayong in-invite sa iba't ibang lugar. May galing pa po ng ibang bansa. Hopefully, ma-invite po natin yun. Kilala mo? Galing po siya ng... Alam niyo po yung bansang Makiling? May yata bansa. So, okay. Tapos na kayo? Hindi pa, yung iba naka-ready na, hindi na binuksan yung pagkain. Tagal na bisa na yung pasyo dyan. Uwi na tayo. Okay, mag-pray na tayo habang kumakain kayo. Let's close in prayer. Kailangan po, kumain lang po kayo. Kanina, nanalangin na tayo. Yung isa, gusto niya kasi may mataimtim, kaya tinigil niya yung pagkain niya. Okay, mag-pray na tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong salita na one of the basic thing na pwede po namin gawin para kami ay lumago ay ang pananalangin, Panginoon. Nawa, tumimo sa aming puso't isipan ang mga salitang ito at nawa, Panginoon, matutunan po namin na sa bawat oras ay hanapin ang iyong mukha, hanapin ang iyong kaharian. Unahin, Panginoon, ang iyong kalooban sa buhay po namin. Pagpalain mo po ang mga kabataang ito na sa mong dinadako sa lugar na ito. Naniniwala po kami na meron kang layunin sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Kaya ngayon pa lang, amin pong sineselyohan ng iyong banal na espiritu at ang makapangyarihan dugo ni Kristo ang buhay po nila nang sa ganon hindi ho makapanaig ang bawat gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Protektahan mo po sila, Panginoon, sa anumang klase ng gawain ng kaaway sa kanilang school, Panginoon, na siyang naglalayo sa kanila upang ang buhay nila ay hindi matahak sa lugar kung saan mo gusto pumunta sila, Panginoon. Kaya sa oras na ito, maging sa aming pansamantalang paghiwalay, kung paano po kami dinala sa lugar na ito na ligtas at payapa, ganoon din, Panginoon, sa amin pong pag-uwi at pagbalik sa aming mga tahanan. Maraming salamat pong muli. Ito po ang aming sabo at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless you all.
Bago pa.